Huwag kayong gumalaw. Oplan laban sa bisyo ito. Oplan laban sa bisyo. Hindi ba kainan ito? Sumama ka sa amin. Hindi. Ang Yushanfang na ito ay hindi para sa pagkain ng imperial na handa. Pangalan, edad, trabaho. Sabihin mo, bakit ka pumunta sa Yushanfang? Ako si Wang Chuan, 20 taong gulang. Kabababa lang mula sa bundok ng Juxia. Maghapon na akong gutom. Nang makita ko ang Yushanfang ay pumasok ako. Malay ko ba na sa loob ay hindi abalon at lobster, kundi iligal na serbisyo pala. Huwag kang pilosopo. Umamin ka ng totoo. Talagang hindi ko alam. 9 na taon sa bundok, tinuruan lang ako ng master ng panggagamot at martial arts. Hindi niya itinuro sa akin na ganito pala ang mga tindahan sa lungsod. Galing ka sa bundok. Dito sa lungsod ng Qingshan. May kakilala ka ba? Wala ah. Pero mayroon akong fiancé. Siya si Suyuan Yuan. Siya ang presidente ng Su Group. Anong sinabi mo? Fiancé mo si Suyuan. Tingnan nyo. Ibinigay ito ng master ko. Gusot-gusot na ang kasunduan sa kasal. Pero kung peke man ito, masyadong halata naman yata. Tanungin nyo na lang si Yuan Yuan. Huwag kang malikot. Hello. May isang taong may hawak na kasulatan ng kasal. Sinasabing fiancé mo siya. Kasulatan ng kasal. Dati nga akong mayroon nito, pero wala akong magagawa. Dati pa itong ipinangako. Ano? Totoo pala. CJ, hihintayin kita. Ikaw nga ang fiancé ni Yuan Yuan. Sa ngayon. Totoo iyon. Sa ngayon, walang halong biro. Anong ibig sabihin? Literal na ibig sabihin. Bisa man ang kasunduan ngayon. Hindi natin masisiguro sa hinaharap. Anong balak mo? Mabait na alagad. Ang iyong master ay masusing pumili para sa iyo ng napakagandang babae. Malaki ang balakang niya. Magaling manganak. Ngayon, ang misyon mo ay bumaba ng bundok para pakasalan siya at gumawa ng maraming bata para maipagpatuloy ang lahi ng ating sekta. Bakit hindi ikaw ang gumawa? Ikaw na pasaway na bata. Kung kaya ko lang, hindi na sana mapupunta sa iyo ang swerteng ito. Hindi ba nandyan naman ang mga ate ko? Sabi ng panganay baog siya. Sabi ng pangalawa gusto niya babae. Sabi ng pangatlo takot siya sa karayom. Hindi ba pang-aapi ito sa mabait? Kaya nga, ang magandang bagay na ito ay ikaw lang ang makakagawa. Wala akong pakialam. Gusto kong ipawalang bisa ang kasal. Patayin mo man ako, hindi ako pupunta. Ang pagbaba ko ng bundok ay para alamin ang aking tunay na pagkatao. Wala talaga akong panahon para sa mga babae. Kung susubukan mong umatras, babaliin ko ang 3 mong paa at ititiwalag ka sa sekta. Ang matandang hukluban na ito. Ako. Siyempre hinihintay ko ang fiancé ko. Nasunduin ako. CJ. Nandito na ang sundo mo. Sumama ka sa akin. Gwapo nga siya. Sayang lang, napakalamig ng ugali. Masyadong matapang. Kapag pinakasalan mo ang yelong ito, ang buong buhay mo ay hindi na magiging tahimik. Sabi ng matandang hukluban, bawal akong maunang umatras sa kasal. Kumpirmado na ang kasal. Kaya didiretsuhin na kita. Babae, gumawa ka ng paraan para ma-inlove sa akin. Sa dinami-dami ng tao, ikaw ang napili ko. Ikaw, huwag kang ingrata. Ipinakita ko agad ang sobrang bilib sa sarili. Ang mga supladang presidente ay pinakaayaw sa ganito. Siguradong tataas ang inis niya. Ang lalaking magugustuhan ko, bukod sa pagiging talentado, dapat ay marunong ng magandang asal. Tama, ganyan nga. Kamuhian mo pa ako. Bilis sabihin mo na. Ang mga salitang ayaw mo na. Anong karapatan mo? Bakit ako? Gagawa ng paraan para mahalin ka. Ambisyoso. Anong meron ka? Si Edison, na 1,000 beses nabigo sa bumbilya. Samantalang ako, kailangan lang pindutin ang switch. Ang galing ko sa panggagamot ay abot sa langit. Si Huatuo ay nauna lang ipinanganak sa akin. Siya ba ay ibong maagang lumipad o umiiwas sa galing ko?
Si Haring Yingzeng ng Qin ay 1,000 taon na mas matanda sa akin. Natatakot ba siya sa akin? O ayaw lang niyang makipagtuos? Kapag pumikit ako madilim, ako, ang kaisa-isang bida sa mundong ito. Na tanging mahalaga. Ayos, ang kalokohang sinabi ko. Sa bayan pa ng astig kong galaw. Siguradong ang inis mo ay sagad na. Umatras ka na sa kasaldali. Layuan mo ako. Ang ganda ng epekto. Sumabog agad siya. Mukhang kailangan lang. Gatungan pa ng kaunti. Hindi ka naniniwala. Naniniwala ako. Pwede ka na bang umalis? Kung gayon, ang kasunduan natin ay wala ng bisa. Ayos. Siya mismo ang nagsabing wala ng bisa. Matandang hukluban. Hindi ko kasalanan ito. Ang asawa ng paborito mong alagad. Ang may ayaw sa akin. CJ, usapan na iyan ha. Kung sino ang magbago ang isip, ay aso. Aalis na ako. Paalam. Huwag na tayong magkita. Bakit ang saya niya? Papa, sinong nagsabing paalisin siya? Habulan mo siya agad. Kapag hindi mo siya naibalik, puputulin natin ang ugnayang mag-ama. Papa. Ngayon lang nagsalita ng ganyan si Papa. Nasapian ba siya? Siguradong nagsumbong ang lalaking iyon. Walang hiya. Hihi. Tagumpay ang pag-atras sa kasal. Sa wakas pwede na. Mag-focus sa pag-imbestiga sa pagkatao ko. Sakay. Babawiin mo ba? Sino ba ang hindi tumutupad sa usapan? Huwag ka kasing magsusumbong kay Papa. Nagsumbong sa Papa mo. Kilala ko ba ang Papa mo? Kung ayaw mong makipaghiwalay, sabihin mo lang. Hindi mo kailangang gumawa ng ganyan. Baka naman pinagnanasaan ng babaeng ito ang katawan ko. Ayaw niyang makipaghiwalay ah. Hiwalayan. Siyempre, kailangan nating maghiwalay. Tatawagan ko ang Papa ko ngayon. Ikaw mismo ang magsabi sa kanya. Kung susubukan mong umatras, babaliin ko ang 3 mong paa. At ititiwalag ka sa sekta. Gusto ko talagang makipaghiwalay. Pero, bastos. Kung hindi mo na kayang magpanggap, sumakay ka na. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kamuhian ako ng babaeng ito. At siya ang kusang umayaw. Magbigay ka ng presyo. Hindi ako ganyang klaseng tao. Bakit? Gusto mo ba ng pera at ganda? Imposibleng mangyari sa atin iyon. Hindi ko kailangan ng pera. Basta pagbigyan mo lang ang isang hiling ko. Anong hiling? Bigyan mo ako ng anak na lalaki. Walang hiya. Oy. Oy, hintayin mo ako. Presidente Liu, mag-uusap lang sa negosyo. Kailangan ba talagang ganito kagarbo? Kung ang magandang dilag ay walang bulaklak. Parang may kulang. Presidente Liu, negosyo lang ang pag-usapan natin. Ito ang pinakamataas na respeto sa negosyo. Ikaw. Ang galing. Presidente Su. Siya ba? Ang driver mo. Presidente Liu. Nakalimutan kong ipakilala. Si Wang Chuan. Ang fiancé ko. Kaya pala sinama ako para magtaboy ng langaw. Ikaw, fiancé. Ipinagkasundo ng papa ko. Kararating lang din niya sa lungsod ng Kingshan. Mukhang huli na ako sa balita. Nagpa-reserve ako ng private room. Tara na. Tara na sa private room. Halikayo. Kung makakain naman ito, gutom ba talaga o umaarte lang? Tapos na ako. Pwede na. Oh. Bakit hindi pa kayo kumakain? Parang may itinira ka naman sa amin.
Pasensya na ha. Maghapon kasi akong hindi kumain. Kaya naparami ako. Ang asal na ganyan. Bagay ba kayo anyuan? Ikaw ba talaga ang fiancé ni Yuan? Sana nga hindi. Ang fiancé mo ay ang pinakamagandang babae sa Kingshan na si Yuan. Bakit parang sa reaksyon mo? Hindi ka pa kontento? Wang Chuan, huwag mo akong bibigin. Gusto kong makita kung anong meron ka at napili ka ng papa ko. Kung ganoon, didiretsuhin na kita. Sa modernong panahon, ang kasunduan sa kasal, sa tingin ko ay dapat nang alisin. Sa tingin mo, sang-ayon ako dyan. Sobrang ayaw ko rin sa ganyang lumang pag-iisip. Kung ganoon, bakit hindi mo pahiwalayan si Yuan? Napakapante mo naman. Gatungan natin. Gusto kong ang hiwalayan. Kaso ayaw naman niya. Yuan, ayos ka lang ba? Ayos lang. Walang hiyang tarantado. Per, tulungan mo naman akong kumbinsihin siya. Alam kong gusto mo siya. At alam kong sinusuyo mo siya. Kapag sinagot ka na niya, natural na makikipaghiwalay na siya sa akin. Nagbibiro ka yata, Brother Wang Chuan. Hindi masarap ang pilit na pagsasama. Ganito na lang bibigyan kita ng 10 milyon. Kusa kang makipaghiwalay sa kanya. Ayos ba? Probinsyano, ang 10 milyon ay sapat na. Para sa buhay na marangya. Gustong-gusto ko ang 10 milyon. Kaso ayaw ng matandang hukluban na umatras ako. Nga eh. Hindi nga masarap ang pilit na pagsasama. Ganito na lang bibigyan kita ng 10 milyon. Paayawin mo siya sa akin. Nukulangan ka. CJ, 100 milyon. Sapat na para maging masaya ka habang buhay. Grabe, 100 milyon. Matandang hukluban. Tandaan mo ang kabutihan kong ito. Kung iba ito, tinalikuran na ang sekta. Ehem. Hay naku. Ang pera, para sa amin, ay numero lang. Bibigyan kita ng 200 milyon. Ikaw, ang lakas ng loob mong hingan ako. Ano yun kanina? Anong nangyari? Kung sa dati lang to, matagal ka ng patay. Ito ba talaga yung Wang Chuan na kilala ko? Wang Chuan, sandali. Hindi ka gumalaw kanina. Paano natumba si Liu Yuanshu? Hindi sa hindi ako gumalaw. Mabilis lang talaga. At isa pa, ayokong ginagamit ako ng kung sino-sino. Hindi ko inasahan na kikilos siya. Bakit parang iba na siya? Yuhum, kararating mo lang sa Kingshan City. Wala ka pa sigurong natutuluyan, no? Ganito na lang. Sa ngayon, doon ka muna sa Kintumuloy. Bukas ka na lang maghanap ng matitirhan. Para mas madali rin sa'yo. Ituring mo na lang na pasasalamat ko to sa pagtulong mo. Ang lugar na to, bakit parang mas malamig pa kaysa sa walang kabuhay-buhay na opisina na yon? Masama ba ang pakiramdam mo? Anong ginagawa mo? Huwag mo kong hawakan. 9 yin profound nether body. Kaya pala, hindi na nakapagtataka kung bakit ikaw ang pinili ng matandang hukluban na yon. Anong ginagawa mo? Maliligo ako.
Disipulo. Nakita mo na ba si Suyuan? Kumusta? Ganda ng katawan, no? Ang ganda pa ng puwet. Ang sarap ng buhay mo, di ba? Manyak kang matanda ka. Ano bang gusto mong gawin, ha? Wala naman. Sasabihin ko lang sa'yo. Ang isang magandang balita. Bilang master mo, lahat ng bank card at account mo ay pina-freeze ko na. Mula ngayon, sumama ka na kay Suyuan-Yuan. Hayaan mong buhayin ka niya. Kapag nabuntis mo na siya, saka ko lang di-unfreeze ang mga account mo. Matandang to. Ginagawa ko to para sa kaligayahan mo sa pag-ibig. Sa ngayon, manatili ka lang muna sa poder niya. Magpaalaga ka. Hindi yan nakakahiya. O, sige na. Bye na. Patay. Ngayon, bangkarote na talaga ako. O, anong tinitingin-tingin mo? Ano kasi? Pwede bang makiusap? Pinutulan ako ng pera ng master ko. Kaya. Baka, kailangan kong makituloy. Dito sa'yo pansamantala. Walang problema. Kahit gaano kakatagal, ayos lang. Tutal, yung nangyari kanina. Utang na loob ko sa'yo yun. May iba ka pa bang sasabihin? Meron. Kasi, baka pwede mong pag-isipan. Na i-cancel na natin yung kasal natin. Di ba? Sa kaliwa ng sala, sa'yo yung pinakamaliit na guest room. Teka. Anong ibig sabihin yan? Hindi ba't okay naman tayo kanina? Ang mga babae talaga, pabago-bago ng isip. Ang aga-aga naman. Anong meron? May emergency sa kumpanya. Mauna na ako. Ang tigas naman ng tinapay na to. Ang luma na talaga. President Su, 3 araw nang nandyan ang listahan ng mga itatalaga. Pipirmahan mo ba o hindi? Yung budget ng planning department. Bakit hindi mo aprubahan? Sunod-sunod na ang pagkalugi ng kumpanya. Hindi ba dapat magpaliwanag si President Su? Itong mga taong to, sinasamantala nila na wala ang papa ko sa bansa. Nagsanib puwersa pa sila para patalsikin ako. Batang paslit. Tingnan natin kung hanggang kailan katatagal. Ang proyekto ng pamilyang yan. Ang huling pag-asa natin. Kailangan nating makuha yun. Hindi natin maaabot ang pamilyang yan. Pero ang Chen Group, kaya pa. Matagal ka nang nililigawan ni Chen Fei. Ito na lang ang nag-iisang pagkakataon. Inayos ko na ang pagkikita ninyo mamayang gabi. Sagutin mo lang siya. Lahat ng ito ay masosolusyonan. Tito Go. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang presidente. May responsibilidad kang iligtas ang kumpanya. Isang magandang partido si Chen Fei. Malaking swerte mo na kung mapupunta ka sa kanya. Pati ba naman personal kong buhay pinapakialaman mo? Hindi ka ba masyadong nangingialam? Ginagawa ko to para sa ikabubuti mo. Para kanino ka ba kumakampi? Sino ka bang bata ka? Paano ka nakapasok sa kumpanya namin? Wala na bang silbi ang mga gwardya? Tawagin ang security, bilis. Wag na. Siya. Ang fiancé ko. Fiancé. Kailan pa? Fiancé. Suyuan-Yuan. Alam ko na. Sinadya mo talagang dalhin ang lalaking to para saktan ako. Ano? Akala mo ba? Matapang ka na. Na ngayon. Pati ako, kaya mo nang kalabanin. O, anong problema kung saktan kita? Binubuli mo ang babae ko. Nagpaalam ka ba sa akin?
Sinasabi ko sa iyo, sa susunod na maulit to, maniwala ka't sa hindi tatapusin kita. Walang modong barbaro, humanda ka sa akin. Mabait lang ang fiance ko. Pero hindi ibig sabihin na mabait din ako. Ang apelyido ng Su Group ay Su. Hindi Jiang. Maliwanag. Isipin mo, ikaw, ang respetadong presidente ng Su Group. At acting chairman pa. Pero nagpapaapi ka lang sa mga board member na iyon. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kapag kumalat to, mahihiya talaga akong sabihin na fiance kita. May mga bagay na hindi kasing simple ng inaakala mo. Ang alam ko lang, kapag may umapi sa akin, bubugbugin ko. Hanggat hindi pa natin tinatapos ang engagement natin. Fiance pa rin kita. Sino mang manggulo sa'yo, papatulan ko. Kahit sino pa yan, wala akong pakialam. Ang lalaking to, parang may kaunting dating din pala. Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Baka lumuwa pa yung mata mo. Hindi ah. Kaya mamayang gabi, tuloy pa rin ang pagpunta mo sa usapan nyo, tama. Tungkol to sa kumpanya, hindi mo na kailangang mag-alala para sa akin. Dahil nagkasundo na kami. Hindi magandang iindiyanin ko siya. Alam mo namang may masama siyang intensyon. Bakit ipinipilit mo pa rin pumunta? Itong bagay na to, kaya ko nang ayusin. Paano kung hindi kita payagan? Hindi payagan. Anong karapatan mong hindi ako payagan? Dahil fiance kita. Fiance. Di ba sabi mo tapusin na natin ang engagement? Saka, kahit nasabihin pang ako ang fiance mo, ano naman ngayon? Ang mga bagay-bagay tungkol sa akin. Wala kang karapatang pakialaman. Wang Chuan, mas mabuting alamin mo ang lugar mo at ayusin mo ang ugali mo. Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ko ng 2 beses, may karapatan ka ng pangunahan ako. Gaga. Ako na nga tong may mabuting intensyon, ako pa yung masama. CJ, bahala ka. Ayoko rin namang makialam. Kanina, masyado yata akong naging masakit magsalita. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob model. Hindi mo nakikita ang mabuting kalooban. Mahal, pasensya na. Pinaghintay kita ng matagal. Kuya, may masasamang tao sa likod na kanina pa sumusunod sa akin. Sa unahan, doon, bilis. Ang pinakamagandang paraan para turuan ng leksyon ang kalaban ay hindi ang iwasan sila, kundi ang bugbugin sila hanggang sa umiyak. Kaya, kuya, protektahan mo ko, ha? Kung matutulungan mo ko, nabugbugin ang masasamang taong iyon, magiging girlfriend mo ko. Ganito na baka diretso ang mga babae ngayon. Hoy, bata. Huwag kang makialam dito. Umalis ka na. Pinakaayaw ko sa lahat yung tinututukan ako ng daliri. O, ano? Hindi ko inakala na yung taong basta ko lang pinili ay isa palang astig. Sobrang angas. Buwisit. Ang lakas ng loob mong baliin ang daliri ko. Mga tol, durugin niyo ang bayad niya. Sinaktan mo ang daliri ko. Mga tol, durugin niyo ang bayad niya. Kung hindi ka pa pupunta sa ospital, yung talentong minana mo pa sa ninuno mo, baka hindi mo na magamit. Ano pang tinatanga-tanga niyo dyan? Dalhin niyo na ako sa ospital. Kuya, ang galing-galing mo naman. Nakaalis na yung masasamang tao. Bakit hindi ka pa bumibitaw? Ayoko nga. Ayaw kang bitawan ni ate. Kasi kanina, binugbog mo para sa akin yung masasamang tao. Hindi ka pa nabibigyan ng reward ni ate, ah. Gusto mo ba maging girlfriend mo si ate? Ayoko. Sabi mo, tinulungan kitang paalisin yung masasamang tao. Magiging girlfriend na kita. Hoy, ibig mong sabihin kapag niligtas kita ulit, ibibigay mo na ang sarili mo sa akin.
Ginigipit mo ko, ah. Ayaw mo nga akong maging girlfriend, eh. Sige, ganito na lang. Bibigyan kita ni ate ng free taste, eh. Bilang reward ko sa'yo. Kung ikukumpara sa third senior sister ko, may kulang pa sa'yo. CJ, aalis na ko. Teka, seryoso, hindi man lang siya natinag. Kumupas na ba ang ganda ko? Hoy, ikaw, hindi mo ba ako kilala? Ikaw si... Ako si Yao Fier. O, ngayon kilala mo na ko, di ba? Ako. Kailangan ko bang makilala ang isang Yao Fier? Ano bang problema ng lalaking to? Ako. Artista ako. Si Yao Fier. Kahit yan hindi mo alam. Ngayon alam ko na. Mauna na ako, ha? Hoy, teka lang. Anong problema mo, Aber? Ako ngang ganito kaganda hindi nagmamadaling umalis. Tapos ikaw patong atat. Hindi ko pa nga alam kung anong pangalan mo. Wala rin akong contact number mo. Ako si Wang Chuan. Wag na lang siguro ang contact info. Kasi sa hinaharap, malamang, wala na rin tayong pagkakataong magkita. Hay! Ikaw talagang lalaki ka. Bakit ang damot mo? Hay! Ikaw talagang lalaki ka. Bakit ang damot mo? Ganito na lang. Tinulungan mo ko kanina. At ako naman. Ayaw kong may utang na loob sa iba. Kaya, ililibre na lang kita ng pagkain. Para makabawi man lang ako sa'yo. Kung hindi, kukulitin talaga kita. Sakto, wala akong dalang pera. At wala pa akong kakainin para sa hapunan. CJ. Tara na, kuya. Dadalhin kita sa isang kainan na sobrang sarap ng private style cuisine. Tara. Wang Chuan. Impossible. Kararating lang niya sa Kingshan City ngayon. Dito, dapat. Wala siyang ibang kakilala. At saka, itong Taoyuan Xiaozhao ay isang high-end na restaurant. Hindi basta-basta nakakapasok ang kahit sino rito. Nagkamali lang ba ako ng tingin? Ang babaeng to, dumating pa rin. Kuya, anong problema? Ah, wala. Kuya, anong gusto mong kainin? Sabihin mo kay ate, ha? Pogi, anong gusto mong kainin? Sabihin mo kay ate, ha? Huwag mong sabihin. Ako ang gusto mong kainin. Bakit hindi pa natin samantalahin? Habang hindi pa tayo kumakain. Tayo, babae. Naglalaro ka ng apoy. Akala mo ba talaga wala akong bala sa baril ko? Talaga lang, ha? Kung ganun, wag na tayong kumain. Mas mabuti pang, kumuha na lang tayo ng kwarto. Asa ka pa. Isang beses mo pa lang akong iniligtas. Tapos gusto mo nang ibigay ko ang sarili ko sa'yo. Kung may susunod pa, baka pag-isipan pa ni ate. Sa ngayon, ililibre na lang muna kita. Waiter. Young Master Chen. Halos tapos na tayong kumain. Oras na siguro para pag-usapan ang negosyo, di ba? Yuan. Tingnan mo ang liwanag ng buwan sa labas. Ang ganda, di ba? Perpekto para sa romansa. Yung trabaho naman, bukas na natin pag-usapan. Yung trabaho naman, bukas na natin pag-usapan. Dapat malinaw sa'yo kung bakit ako narito ngayon. Kahit gaano pa kaganda ang buwan, wala ako sa mood para appreciate yan. Sa bagay, dahil sa seryoso mong mukha na napakaganda pa naman. Sinasayang mo lang ang napakagandang gabing ito. Sige, kung ganun, pagdating sa negosyo, negosyo lang. Miss Su, hindi mo ba alam kung gaano karaming mga mata sa labas ngayon ang nakatitig sa ating pamilyang Chen? Dito sa malaking biyayang hawak namin. Ang pamilya ninyong Su, talagang may kakayahan. Pero,
Hindi lang kayo ang may kakayahan. Saka, bakit naman namin ibibigay ang ganito kalaking biyaya? Sa mga kamay mo, sa'yo, suyuan-yuan. Ang pakikipag-ugnayan ay dapat unti-unti. Kung ang pamilya Su at Chen ay magkakasundo, edi sa hinaharap, mas marami tayong pagkakataon na magkakilala. Hindi ba? Suyuan-yuan. Sabi ng lahat, matalino ka raw. Pero para sa akin, parang medyo sumusobra na yata ang talino mo. Akala mo ba ako, si Chen Fei, ay isang taong basta-basta mo na lang maluloko? Ano ba talaga ang gusto mo? Miss Su, alam mo ba kung bakit? Gustong-gusto kita. Dahil sa ganyang klaseng, pagtingin mo na para bang wala kang nirerespeto. Ang daming babae sa labas. Pero sa harap ko, sunod-sunuran sila na parang aso. Kapag sinabi kong sa silangan, hindi sila mangangahas na pumunta sa kanluran. Kaya bakit ka? Sa akin, nagmamataas ng ganyan. Sila ay sila, at ako ay ako. Dahil mukhang wala namang balak si Amy. Chen na pag-usapan ang negosyo. Kung gayon, paumanhin pero aalis na ako. Itong Su Corporation ninyo. Gustong sunggaban itong biyaya mula sa amin. Pwede naman. Kung mapagbibigyan mo ang isang kondisyon ko. Chen Fei, kung ang inaakala mo na pwede mong gawing puhunan ang pagiging girlfriend mo sa akin, nagkakamali ka ng akala. Dahil ayaw mong maging girlfriend ko. Samahan mo na lang ako kahit isang gabi, pwede na yon, di ba? Anong sinabi mo? Kailangan mo lang akong samahan ng isang gabi. At ang Su Corporation ninyo ay makukuha na itong malaking biyaya. At saka, kikita pa ang Su Corporation ninyo ng daan-daang milyong kita. Sulit na kasunduan to, hindi ba? Chen Fei, anong tingin mo sa akin? Huminahon ka. Nagkamali lang ako ng sabi. Bakit mo naman sineryoso? Heto. Kung hindi mo ako patatawarin, wala na tayong pag-uusapan. Nainom ko na ang tubig. Pwede na ba tayong mag-usap ng maayos ngayon? President Su. Birhen ka pa, no? Chen Fei. Anong nilagay mo sa tubig? Gago. Suyuan-yuan. Talagang napakaingat mo, ano? Di ba't napakasuplada mo? Tingnan natin. Di ba't pakipot ka? Titingnan ko kung sa kama. Gaano ka kalaswa? Subukan mo lang akong hawakan. Papatayin kita. Maya-maya lang. Ikaw pa ang magmamakaawa sa akin. Hahawakan pa rin kita. Alisin mo yung lintik mong kamay sa akin. Hindi kita papatulan ngayon. Hindi Chen ang apelyido ko. Sige, subukan mo ko. Ikaw ang kauna-unahan na naglakas loob na kausapin ako ng ganito. Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Ang first kiss ko. Ikaw kaya ang nauna kanina. Pogi. Anong nangyari? Mahirap mag-usap dito. Sa labas na lang tayo mag-usap. Pogi. Galing mo, Sa sandaling panahon lang, nakabingwit ka na agad ng ganito kagandang babae. Sino siya? Girlfriend niya ako. Girlfriend. Wang Chuan. Paanong hindi ko alam na may girlfriend ka pala? Siya. Kakakilala lang namin. Iniligtas ko siya kanina. Bilang pasasalamat niya, dinala niya ako rito para kumain. Pogi. Sino siya?
Hayaan mong magpakilala ako. Ako ang fiance ni Wang Chuan. Si Suyuan Yuan, ang presidente ng Su Group. Anong pangalan mo, Miss Ganda? Fiance. Sa klase ng relasyon ninyo, kahit sabihin nyo pang ordinaryong magjowa lang kayo, siguradong walang maniniwala. Sabi ko na nga ba? Miss, tingnan mo, hindi mo rin naman siya gusto, di ba? Kaya bakit hindi mo na lang ibigay sa akin si Wang Chuan? Sa tingin ko kasi, bagay siyang maging boyfriend ko. Sinong nagsabing hindi ko gusto si Wang Chuan? Ulitin ko. Fan ko siya. Pakiusap, simula ngayon, layuan mo siya. Sasabihin ko ulit. Fan ko siya. Layuan mo siya. Kung gusto mong maging kaibigan lang ni Wang Chuan, hindi ako tututol. Pero kung may iba kang balak, hindi ako papayad. Hindi ko akalain. Itong fan ko pala, kung makapagtanggol sa akin. Ang cute din pala, ha? Pogi. Keep in touch, ha? Kung sakaling gusto mong magpalit ng girlfriend, tawagan mo lang ako, ha? Hanapin niyo siya. Kahit baliktarin niyo pa ang mundo. Hanapin niyo ang taong yan para sa akin. Ako mismo ang babalat sa kanya ng buhay. Ang resulta. Bulag ka ba? Pasensya na po, Young Master. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Ibuga mo na. Kapag nalaman kong wala itong kwenta, babaliin ko yung mga binti mo. Young Master. Yung resulta po ng check-up. Lumabas na po. Ano na? Ano pang pinapatagal mo dyan? Magsalita ka na. Ang kupad-kupad mo. Sabi po ng doktor, yung itlog niyo daw po. Basag. Basag ang itlog ko. Hayop ka. Papatayin kita. Anak, sino ng demonyo ang gumawa nito sa'yo? Bakit kanila sinaktan ng ganito kalala? Gusto nilang ubusin ang lahi ng pamilyang Chen. Sino? Sino nang may lakas ng loob? Nasaktan ang anak ko. Sir, ayon po sa sinabi ni Young Master sa telepono kanina, kasama niya raw ang taga-Su Corporation. Nangyari po ang insidente noong nagkita sila ni Suyuan Yuan. Ang pamilyang Su. Ang lakas ng loob nilang hayaan ang tauhan nilang gumawa ng karahasan. Ang bagay na to, kailangan nilang panagutan sa pamilyang Chen. Dahil sa lahat ng gulo kanina, hindi ka man lang nakakain. Gutom ka na, no? Kaunti lang kasi ang mga sangkap sa bahay mo. Kaya simpleng, noodles na may ham at itlog lang ang nagawa ko. Pagtiyagaan mo na, ha? Pagtiyagaan mo na. Hindi ko akalain. Marunong din pala siyang mag-alaga. O, bakit ka nakatulala dyan? Dapat kinakain ang noodles habang mainit pa. Hindi na yan masarap kapag lumamig. Kain na. Dahil ba to sa sobrang gutom ko? Ang lasa. Ang sarap-sarap. Hindi ko akalain na magaling ka palang magluto, ah. Pinag-aralan ko. Parang ganun na nga. Para mapagsilbihan ng maayos ang tatlo kong ate. Mahirap nang hindi gumaling ang kamay ko sa pagluluto. Kailan pa ako naging ganito katakaw kumain? Ako na. Mula pagkabata, bukod kay Papa,
Wala pang ibang lalaki na nag-alaga sa akin ng ganito. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Pag nagtagal yung pagtitig mo, baka ma-inlove ka sa akin. Huwag kang masyadong mahangin. Huwag kang mag-alala. Kahit maubos pa ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi kita mamahalin. Kung ganoon naman pala, aatras mo na ang kasal natin. Kung aatras ka, aatras din ako. Kung hindi ka aatras, hindi rin ako aatras. Hay, ang gaan sa pakiramdam. Nagbibigay-pugay po si Meiji, Ginoo. Ang Hongxiu Pavilion ng senior sister. Hindi lang pinakamagaling sa pangangalap ng impormasyon, kundi tahanan din ng pinakamagagandang babae sa buong mundo. Talagang bagay sa'yo ang pangalan mong Meiji. Iwan mo ang contact information mo. Ako na ang tatawag sa'yo kapag kailangan kita. Makakaalis ka na. Mula ngayon, si Meiji ay sa inyo na, Ginoo. Sabihin niyo lang po kung ano ang kailangan ninyo. Titiyakin kong matutupad yon. Anong klaseng mga diwata ba itong inaalagaan ni senior sister? Lumabas ka na. Nagbibigay-pugay si Murong siya, Young Master. Ang Chayansha Palace ng ikatlong senior sister ay sinasabing mayroong 3,000 naggagwapuhang lalaki. Totoo nga ang mga bali-balita. Murong ang apelyido mo. Ang 3 pinakamalakas na pamilya sa Kingshan. Ang pamilya Murong. Bilang tugon sa inyo, Young Master. Ako po ang panganay na apo ng pamilya Murong. Gaya kanina. Iwan mo ang contact information mo. At makakaalis ka na. Ang gagaling talaga ng mga senior sister ko. 2 sa 3 pinakamakapangyarihang pamilya sa Kingshan ay hawak ko na. Ang pamilya yan na lang ang kulang. Kung ganon, sa darating na panahon, wala nang pwedeng bumangga sa akin, di ba? Kung gusto mong makita si Suyu Anyuan, mag-isa kang pumunta sa abandonadong pabrika sa South District. Gusto na nilang mamatay. Sino kayo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, sabi. Bitawan niyo ako. Ang heredera ng Su Group. Totoo nga ang mga sabi-sabi tungkol sa kanya. Itong mukha. At itong katawan. Kung matitikman ko lang yan, kahit 10 taon pa ang ibawas sa buhay ko, sulit na. Bitawan niyo ko. Mga tol, paano kaya kung presidente yan ng Su Group? Pag ginalaw natin yan, hindi lang 10 taon ang mawawala. Baka hindi na tayo sikatan ng araw bukas. Ano nang kinatatakot nyo? Kahit yung panganay ng mga Chen, pinahamak niya ng ganito. Sa tingin nyo ba, palalampasin to ng pamilya Chen? Yun nga. Ang pinakamalala pagkatapos natin dito. Tatakas na lang tayo. Sulit ang deal na to. Mga tol, ako muna. Huwag niyo kong hawakan. Hindi ako. Ang pamilya Chen ang nag-utos sa amin na gawin ito. Lumayas ka. Wang Chuan. Wang Chuan. Takot na takot ako. Tahan na, tahan na. Okay na ang lahat.
Nandito ako. Nandito lang ako. Naitaboy na ang mga masasamang tao. Uwi na tayo. Halika, uwi na tayo. Tara na. Kumapit ka sa lig ko. This is the end. I feel I lose myself. Hello, sino to? Chen Fi. Nagkita na naman tayo. Wang Chuan. Ikaw pala. Nagulat ka ba? Bibigyan kita ng kalahating araw para maghanda. Pwede mong gamitin ang lahat ng koneksyon at relasyon mo. Mamayang gabi, personal akong pupunta sa pamilya ninyong Chen. Wang Chuan. Bakit ka nandito? Naistorbo ba kita? Bakit hindi ka pa natulog ng mas matagal? Hindi, sapat na ang tulog ko. Baka lamigin ka. Salamat para sa araw na ito. Baby, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Baby, oh, 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 oh. Whoa, every time I see you, 그대 눈이 볼. Hoy, Pogi, ano nang pinagkakaabalahan mo? Pwede ka bang makipagkita ngayon? Tungkol saan? Hala, bakit ang cold mo naman? Kasi may nadiskubre akong isang napakagandang coffee shop. Sobrang tahimik ng lugar. Tamang-tama para sa ating dalawa. Ano sa tingin mo? Hindi ako pwede ngayon eh. Wala akong pakialam. Pagkalipas ng 10 minuto, sa New Moon Cafe. Huwag kang mawawala ha. Hihintayin kita. Yun, ano kasi? May kailangan lang akong asikasuhin, mauna na ko. Sakto, wala rin akong gagawin ngayon. Sabay na tayo. CJ. Sige na, sabay na tayo.哎呀，这是怕我草男人啊！这不是苏总吗？怎么，今天公司不忙啊？这么有闲情逸致，陪我和王川喝咖啡啊？姚小姐真的说笑了，陪自己的男朋友，时间总是有的。小哥哥，你每天守着这样一座冰山，感觉冰不冰冷？像你这样的男人，更需要火一样的热情，不是吗？这咖啡真甜啊，真甜。苏小姐是很好，家世好，能力强，冷静又自持，但你们俩的气氛冷的都快结冰了。黄川，你真的觉得你们合适吗？ Kung bagay man kami o hindi, kami lang ang nakakaalam. Kaya hindi na kailangang makialam pa ni Miss Yao, lalo na't isa ka lang namang tagalabas.
Sinong sasagip sa akin? Nakakatakot naman ang babaeng to. Pakibook mo ako ng 2 kwarto. Oh? 2 magandang binibini. Baka gusto niyong makipag-inuman sa amin. Itong si Kuya. Lumayas ka. Gago ka, ang lakas ng loob mong saktan ako. Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang young master ng pamilya Chen. Lumuhod ka sa harap ko ngayon din. Humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi, makikita niyo ang hinahanap niyo. Pamilyang Chen lang pala eh. Ano nang isinisigaw mo riyan? Tapos ka na. 说完了赶紧滚！ Huwag kang istorbo sa date namin itong si Pogi. Teka, may mali. Nung narinig nila ang pamilya Chen, bakit hindi man lang sila natakot? Hindi kaya. Makinig ka. Ako ay mula sa nangungunang pamilya sa lungsod ng Qingshan. Ang young master ng pamilyang Chen. Malinaw na ba sa inyo? Oo, 是是是， ang young master ng pamilya Chen. Tapos ka na bang magsalita? Kung hindi ka pa aalis, tatawag na ako ng security. Kayo, talaga bang hindi kayo natatakot? Nagantihan kayo ng pamilya Chen. Natatakot ako. Natatakot akong baka hindi ko mapigilan ang sarili kong sampalin ka. Sigurado akong mga promdi lang to. Hindi pa nila naririnig ang tungkol sa pamilyang Chen. Sigurado yun nga yun. Isang grupo ng mga walang alam. Ikaw si Chen yun ng pamilya Chen, tama. 陈云是吧？ Tama. Mukhang kilala mo ko. Itong si Chen Fi. Ano mo siya? Pinsan ko siya. Bakit? 你们这个干嘛？ Bakit mo tinatanong? Kahapon, nilumpo ko na yung pinsan mo. Tapos ngayon, ikaw naman ang sumulpot. O ano? Baka gusto mong gawin ko kayong 是 Peres. 陈双。 Para isama na rin kita. Ha, siya pala yung kahapon. Ang nagpabagsak kay Kuya Fei. Siya nga yung taong iyon. Anong ginagawa niya rito? Lagot na, lagot na. Mukhang maling tao ang binangga natin ngayon. Paano na to? Ek. Pakiusapan mo naman yung boyfriend mo. Fan ko siya. 坤夫， Ay. Ek. Pakiusapan niyo po ang fiant ninyo. Si Kuya. Nakaawaan na po ako. Patawarin niyo na po ako. Nagkamali po ako. Nagkamali po talaga ako. Aalis na po ako ngayon din. Sabihin mo. Mas bagay ba kami? O silang dalawa? 嗯， Naman, papatayin ako nito. Paano ko sasagutin ang tanong na to? Pumanaw ako kahit anong isagot ko. Anong gagawin ko? Boss. Boss. Kung pwede po, patayin niyo na lang ako. Sobrang hirap naman po ng tanong na to. Hindi ko po kayang sumagot. Boss. Ang bigat ng tensyon. Humanap muna tayo ng paraan para makaalis. Sige na. Dalhin mo muna ako sa mga Chen. At palalagpasin na kita. May daan patungong langit pero hindi mo tinaha. Impyernong walang pinto, yun pa ang pinasok mo. Aba, siya pa mismo ang gustong pumunta sa mga Chen. CJ. Tutal, ikaw na ang may gustong hanapin si Lan. Huwag mo kong sisisihin. Kung ihatid kita sa sarili mong hukay. Walang problema, boss. Walang problema. Ako na po ang magtuturo ng daan. Dito po kayo. Dito po kayo. Dito po. Pupunta siya sa mga Chen. Hindi kaya. Hindi maaari. Hindi ko siya pwedeng hayaang mag-isang mapahama. Tara na. Teka, hintayin niyo ako. Yan Chen. Paanong nandito siya? Ang pamilyang yan. Sila ang nasa lungsod ng Qingshan. Ang tunay na pinakamakapangyarihan. Isa sa 3 naglalakihang pamilya. Napakalalim ng kanilang pinag-ugatan. Kahit pa kaming mga Su, ay hindi sila kayang banggain. Yuan. Ang tagal nating di nagkita, ah. Wang Chuan. Hindi ko akalain na may lakas ka ng loob na puntahan ako dito. Yuan. Sa tingin ko, itong nangyari ngayon, wag na nating palakihin pa, ha? Para sa isang hamak na probinsyano,
Ang galitin ang pamilyang Chen. Sa tingin ko, para sa pamilyang Su, at sa kinabukasan nito, ay hindi maganda, tama ba? Ganito na lang. Ikaw, lumuhod ka ngayon. Yukuran mo si Chen Fi, at humingi ka ng tawad. Dahil sa akin. Baka sakaling ang pamilyang Chen ay maging mapagbigay, patawarin ka, at hindi ka na nila papatulan pa. Young Master Yan, salamat sa iyong magandang intensyon. Pero ang aking fiancé, hindi pwedeng basta-basta na lang. Pagsabihan ng iba, at lalong hindi niya kailangan, na lumuhod ka ni Numan. Itong Ice Queen Confiance. Kapag ipinagtatanggol na ako, may dating din pala, ha? Pero, ang mga ganitong sitwasyon, ipaubaya mo na sa akin. Ang pagmumukha mo, para sa akin ang pagmumukha mo, ay walang halaga. Isang hamak na taga-bukid. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Ngayon, tuturuan kita kung paano umasal. Lagot ka, bata. Ang pamilyang yan, sa 3 dakilang pamilya ng King Shan, sila ang kaisa-isang pamilya ng sinaunang martial arts. Yan Xiao. Itong prom din na to, saan ba talaga nanggaling? Mukhang, ang pagdidisiplina ko sa'yo noon, ay kulang pa pala. Hindi mo pa rin nakikita, kung gaano tayo ka magkaiba. CJ, magaling. Wang Chuan, ang tapang mo, ah. Lumabas kayong lahat. Wang Chuan, wag mong isipin na dahil lang marunong ka, ng kaunting pakitang gilas, ay magaling ka na. Ito, ay teritoryo ng mga Chen. Teritoryo ko too, ni Chen Fi. Ngayon, ipapatikim ko sa'yo. Ang mang-away sa pamilyang Chen, at ang kahihinat na ng pagbangga sa akin, si Chen Fi. Ang prom di talaga. Hinding-hindi ka aangat sa putikan. Ngayon, kahit lumuhod ka pa at magmakaawa sa akin, huli na ang lahat. Ngayon, sisiguraduhin kong, nakaluhod kang, gagapang palabas ng pamamahay namin. Ang dami mong satsat. Sa totoo lang, yung mga sinasabi mo, kumpara sa pagkatao mo, mas nakakadiri pa. Baliin niyo muna ang 2 binti niya. Gusto kong makita mismo, na lumuluhod siya sa harapan ko. Sugurin niyo. Sugod. Mag-ingat ka. Isang suntok lang pala ang katapat nila. Mga martial artist pa naman sila. Paano nang nangyari yun? Huwag kang lumapit. Huwag kang lalapit. Young Master Yan. Young Master Yan. Young Master Yan. Tulungan niyo ako. Ngayon. Sa ngayon, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Handa ako. Handa akong ibigay ang sa pamilyang Chen. Kalahati ng mga order sa gamot na himala. Ibibigay ko sa pamilya ninyong yan. Ako. Tutuparin ko ang sinabi ko. Young Master Yan. Kalahati ng mga order. Napakalaki ng magiging kita. Pero hindi masukat ang lakas ng batang to. Ang maipapayo ko lang sa'yo. Mas mabuting huwag kang kumilos. Anong ibig mong sabihin? Hindi matatag ang pundasyon mo. Masyado kang nagmamadali para sa tagumpay. Mukha kang ang malakas at mabilis umusad. Pero sa totoo lang, puno ka ng mga nakatagong pinsala. Yung dansong point sa dibdib mo. Bahagyang sumasakit kapag ginagamit mo ang lakas mo. Di ba? Ang mga meridian sa loob ng katawan mo. Sa totoo lang, ay hirap na. At malapit ng maputol. Paano niya nalaman? Ang sintomas na to, wala akong ibang pinagsabihan ito. Wang Chuan, ano ba talaga? Ang dami mo pang tinatagong sikreto. Anong pinagsasasabi mo? Huwag kang ang manakot dito. Bahala ka kung maniniwala ka. Kung ipipilit mo pa rin gamitin yang lakas mo. Sa loob ng 3 segundo, tiyak na sisingilin ka ng kapangyarihan mo. Madudurog ang lahat ng ugat mo. Sa oras na iyon, magiging isa kang ganap na inutil.
Yan Xiao. Napakayabang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Tigil. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal yang kayabangan mo. Tigil. Lolo. Dinala pa ni Papa ang pinuno ng angkanang yan. Naabot na niya ang pinakamataas na antas ng pagiging isang martial artist. Tingnan natin ngayon kung paano pa magyayabang si Wang Chuan. Binata. Sinabi mo kanina na mapuputol ang mga ugat ni Chen Er. Ano ang ibig mong sabihin doon? Hoy, matanda. Narinig mo na, nagtatanong ka pa. Anong klaseng tanong yan? Ikaw. Lolo, isa lang naman siyang hampas lupa. Wang Chuan, siya ang pinuno ng angkanang yan. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Totoo ngang may nakatagong panganib sa mga ugat ni Chen Er. Sa lahat ng mga taon na ito, ako. Ang lihim na tumutulong sa kanya na pigilan ito. Itong binatang ito, nagawa niyang makita ang lahat sa isang tingin lang. Sa mundong ito, maliban sa taong iyon, wala na sigurong ibang makakagawa nito. Binata. Maaari ko bang malaman kung ano ang kaugnayan mo sa Ghost Valley Medical Immortal? Ano ang relasyon niyo sa isa't isa? Kilala pala ng matandang to ang ikalawang senior sister ko. Senior sister ko siya. Paumanhin, Mr. Wang. Ako po ang nagkamali sa pagdidisiplina sa kanya. Pasensya na sa kawalang galang na ipinakita niya kanina. Pagpasensyahan niyo na po sana ang kamalian ko. Ang lolo sa lalaking to ay nagpapakita ng ganitong paggalang. Ang immortal na mediko ng Ghost Valley, maging ang pinuno ng aming pamilyang Yao, ay iginagalang siya na parang isang Diyos. Si Wang Chuan pala ay ang kanyang nakababatang kapatid sa pagsasanay. Hindi pa ba kayo aalis? Bakit hindi pa kayo lumuluhod? Humingi kayo ng tawad kay Ginoong Wang. Mukhang mabait naman pala ang matandang ito. Ginoong yan. Isa lang siyang hamak na taga-probinsya. Hindi niyo nakikilala ang nasa harapan ninyo. Kahit ang aming pamilyang yan, kayang-kayang wasakin ng immortal na mediko ng Ghost Valley. Sa isang salita lang, si Ginoong Wang ay kapatid sa pagsasanay ng mediko. Tapos maglalakas loob kayong kalabanin siya. Anong immortal na mediko ng Ghost Valley? Sino mang kumalaban sa pamilya Chen ay mananagot. Humanda kayong lahat sa akin. Tama na. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Ginoong Wang. Pasensya na po sa kahihiyang idinulot namin. Itong mga gagong to. Huwag kang mag-atubiling parusahan sila. Mukhang hindi ka pa rin kumbinsido, ano? Malakas ka, Ginoo. At hindi ka pangkaraniwan. Kung gagamitin mo ang kapangyarihan mo para pilitin ako, wala akong masasabi. Pero kung gusto mong tanggapin ko ito ng bukal sa loob, hindi ko kaya. Ikaw talaga, bukod sa pagiging medyo hangal, at medyo mayabang, may paninindigan ka naman kahit papaano. Ako, si Wang Chuan. Lagi kong kinukumbinsi ang mga tao sa mabuting paraan. Alam mo ba kung bakit kita sinaktan? Ginamit ni Chen Fi ang negosyo ng pamilya Chen bilang dahilan para lagyan ng gamot na himala ang fiance ko. Kaya tinuruan ko siya ng leksyon. Tapos, kinidnap na naman niya ang fiance ko. Kung ikaw ang nasa sitwasyong ito, ano nang gagawin mo? Ganito nga talaga. Wala nang lahat. Mr. Wang, naging padalos-dalos ako. Hindi ko inalam ang buong katotohanan sa nangyari. Basta na lang ako kumilos. Pero, ang mga lalaki sa aming pamilyang yan ay laging may paninindigan. Kapag nagkamali, inaamin namin. Ang nangyari ngayon ay kasalanan ko. Kahit saktan niyo po ako o parusahan, wala po kayong maririnig sa akin. Hayaan na. Naturuan na kita ng leksyon. Kalimutan na natin to. Napakalawak ng pangunawa ni Mr. Wang. Ang matandang ito ay lubos na nagpapasalamat. Ang natatagong karamdaman ni Chen Er. Kung matutulungan ninyo kami, Ginoo, ang buong pamilya yan, ay tatanaw ng malaking utang na loob sa inyo. Sige na. Ikaw na matanda ka, marunong ka rin palang umintindi. Ako nang bahala sa kanya. Ano pang tinatanga-tanga mo riyan? Bilisan mo, magpasalamat ka na kay Mr. Wang. Mr. Wang, patawad po kung naging bulag ako kanina. Naging padalos-dalos po ako at bastos. Muli, nagpapasalamat po ako, Mr. Wang, sa pagtulong ninyo sa kabila ng aking mga nagawa. Mr. Wang, Lolo Wang, nagkamali po ako. Nagkamali po talaga ako. Dapat na akong gulo. Masama akong tao.
Ang negosyo ng pamilya naming Chen. Sinabi kong wawasakin kita. Kaya siguradong wawasakin kita. Mr. Wang, para sa ganito kaliit na bagay, di ko na po kayo dapat inaabala. Na kayo pa mismo ang kumilos. Para hindi madumihan ang mga kamay mo. Chen Gay, ikaw mismo ang gagawa. Yung peking ngiti ng matandang iyon kanina. Muntik ko nang makalimutan, siya pala ang pinuno ng pamilyang yan. Pinipilit ang ama na siya mismo ang bumaldado sa sarili niyang anak. Talaga namang malupit. Tay, anak niyo ko, Tay. Wag po. Fear, huwag mong sisihin ang ama sa pagiging malupit. Kung hindi ko babaliin ang mga braso at binti mo ngayon, baka mapahamak pa ang buong pamilya Chen. Ang puot ngayon, ipaghihiganti ka ni Itay ng 100 beses sa hinaharap. Ang puot ngayon, ipaghihiganti ka ni Itay ng 100 beses sa hinaharap. Tay. Tama na. Hayaan na nating sila ang mag-asikaso nito. Tara na. Isa bawat araw. Inumin sa loob ng 1 buwan. Bawal gawin ang mga pagsasanay sa paghinga. Kundi kahit mga Diyos ay mahihirapang iligtas ka. Oh, heto. Maraming salamat sa gamot na himala na bigay ninyo, Mr. Wang. Salamat po, Mr. Wang. Salamat. Ang lupit talaga nitong si Chengi. Kahit sarili niyang anak kaya niyang saktan. Ayos lang ba talaga yan? Paano na ang pamilyang Chen? Hay, huwag kang mag-alala. Hindi ganun katanga ang pamilyang Chen. Miss Yao, gabi na rin. Masyadong maliit ang aming lugar. Para sa isang importanteng taong tulad mo. Huwag ka namang maging maramot, President Su. Tingnan mo ang isang lalaking tulad ni Wang Chuan. Sayang lang siya kung mananatili sa tabi mo. Kaya mas mabuti pa, ibigay mo na lang siya sa akin. Ang pamilya naming Yao ay kayang ibigay sa iyo ang anumang kabayaran na gusto mo. Huwag na. Bakit parang kinakabahan ka? Huwag mong sabihin na in love ka na talaga. Doon sa fiancé mong bigla na lang sumulpot. Anong pakialam mo? Sabi ko na nga ba? Pero sa ugali mong iyan, na kahit ang pagsasabi ng gusto kita ay hindi mo magawa. Nang harapan, paano mo mapapanatili ang isang lalaking tulad niya? Ikaw, Miss Yao, bakit nandito ka pa? Kuya, nagpaiwan talaga ako para sa'yo. Hindi ba't gusto yan ni Kuya? Kanina habang pinapanood kitang magpakitang gilas. Ang puso ni ate ang bilis-bilis ng tibok. Gusto mo bang damhin? Wag na. Sa susunod na lang. Sa susunod. Sige na, tama na ang biro. Sa susunod na linggo, sa Linjingyuan mayroong isang top class na private party. Sa pagkakataong iyon, kahit yung mga bihirang magpakita, na miyembro ng mga sinaunang pamilya, ay darating. Napakalawak ng koneksyon nila. Baka may malaman kang impormasyong hinahanap mo. Ipaghahanda kita ng imbitasyon. Bihira lang ang pagkakataong ito. Kaya huwag mong sasayangin ang kabutihang loob ko. Ang babaeng ito, kung ikukumpara sa senior ko, hindi rin siya pahuli. Tapos ka na bang tumitig? Siguro lumambot na ang lahat ng buto mo sa paghawak niya sa'yo. Ano? Walang hiya. Ako. Anong tinitingnan mo? Yung puwet ni Yao Fear. Iniisip ko lang kasi, yung tungkol sa party na sinabi niya, at sinasabayan ko na rin ang paghatid tingin sa kanya. Kailangan ba talagang titigan para lang maihatid tingin?